Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano natin haharapin ang bagong buwan ng Setyembre ng may buong puso, pasasalamat at motibasyon. Alam nyo, tuwing pumapasok ang Setyembre, napapaisip ako, grabe, parang ang bilis ng panahon, 'di ba? Parang kahapon lang nagsisimula pa lang tayo sa taon, tapos ngayon nandito na tayo sa Burr months. Pero alam nyo, may kakaibang energy ang Setyembre. Parang may bagong simula, may bagong pag-asa. Ngayong buwan, gusto kong i-challenge tayong lahat na maging mas mapagpasalamat sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Sa bawat gising natin sa umaga, napakalaking bagay na iyon para magpasalamat. Di lahat ay nagkakaroon ng bagong araw, kaya simulan natin ang bawat umaga ng may ngiti at pasasalamat. Kung iisipin natin, ang dami na nating napagdaanan nitong mga nakaraang buwan. Iba't ibang pagsubok, iba't ibang tagumpay. Pero alam nyo, lahat ng iyon nagdala sa atin sa kung nasaan tayo ngayon. Kaya kahit na may mga pagkakamali o pagkukulang tayo, importante na matutunan natin ang magpasalamat para sa mga aral na iyon. They made us stronger, wiser, and better individuals. Ngayong Setyembre, gusto ko ring mag-focus tayo sa pagbuo ng bagong motivation. Ano ba ang mga goals natin? Ano ang mga bagay na gusto pa nating ma-achieve bago matapos ang taon? Kung hindi pa natin naaabot ang mga iyon, walang problema, may panahon pa. Ang mahalaga, hindi tayo tumitigil sa pangangarap at paggawa ng paraan para maabot ang mga iyon. Alam kong minsan, nakakatamad o nakakapagod na magpatuloy, lalo na kung parang walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Pero tandaan, ang Setyembre ay isang bagong simula, isang bagong buwan para mag-reflect, mag-recharge at mag-push forward. Kaya't simulan natin ang buwan na may malinaw na layunin. Ano ang isang bagay na gusto mong pagtuunan ng pansin? Siguro gusto mong mag-focus sa health mo, mag-aaral ng bagong skill, o baka naman gusto mong maglaan ng oras para sa pamilya. Ano man yan, simulan natin ngayon. Remember, mga kaibigan, hindi kailangang malaki ang pagbabago agad-agad. Minsan, kahit maliliit na hakbang lang, kapag patuloy at consistent, makakarating din tayo sa ating mga pangarap. Kaya ngayong Setyembre, mag-set tayo ng realistic goals at i-celebrate natin ang bawat progress na magagawa natin. At syempre, huwag kalimutan ang self-care, huwag masyadong magpaka-pressure. Take time to rest, reflect, and recharge. Tandaan, mas magiging produktibo tayo kung maayos ang ating physical at mental well-being. Kaya ngayong buwan, maglaan tayo ng oras para sa sarili, maglakad-lakad, magbasa ng libro, o simpleng magpahinga lang. Mga kaibigan, sa pag-welcome natin sa Setyembre, dalhin natin ang mga leksyon ng nakaraang buwan at yakapin ang mga oportunidad at bagong simula na dala ng buwan na ito. Be grateful, stay motivated, and keep moving forward. Kaya mga kaibigan, ngayong Setyembre, huwag nating kalimutan ang mga simpleng bagay na pwede nating ipagpasalamat. Sa bawat araw na lumilipas, may mga blessings na dumarating sa atin at ito ang mga nagbibigay kulay sa buhay natin. At huwag ding kalimutan na may oras pa para abutin ang mga pangarap natin. Ika nga, it's never too late to start over. Isang buwan na puno ng bagong simula, puno ng pag-asa, at syempre puno ng pagmamahal. Kaya't samahan ninyo ako sa isang buwan na ito na puno ng positivity. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Let's make every day count. Excited na akong marinig ang mga plano nyo ngayong Setyembre, kaya i-share nyo naman sa comment section kung ano ang mga goals nyo. Together, let's make this month count. So, ready ka na ba? Tara, sama-sama nating harapin ang Setyembre na puno ng pag-asa, pagmamahal at positibong pananaw. Hanggang sa susunod mga kaibigan.